Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Ang maririnig ninyo ngayon ay ang point of view ni Kai. Siya mismo ang magsasalita. Siya ang magkukwento ng lahat, walang tinatago, walang filter, walang palusot. Ito ang katotohanan niya. Pagkatapos ninyo marinig ang lahat, kayo na ang bahalang humusga. Tama ba siya? Mali ba siya? O may mga bagay na hindi ganun kasimple? Makikinig ba kayo? O huhusga agad? Hi, I'm Kai. Alam ko hindi ako perfect partner, pero hindi ko niloko si Jomark sa paraan na iniisip niya. Hindi ako pumasok sa ibang relasyon. Siya lang ang minamahal ko. Pero oo, may ginawa ako na alam kong mali. At alam kong sapat na yon para masaktan siya at magkalamat ang relasyon naming dalawa. At sobrang nagsisisi ako sa nagawa ko. Araw-araw ko tong iniisip. Kung may ibang paraan lang sana. Nahihiya ako kay Joe Mark. Kasi simula nung naging kami, halos siya ang nagbibigay. Siya yung mas nag-aalaga. Siya yung mas nag-e-effort para sa amin. At imbis na suklian ko yon ng tama, ako pa yung naging dahilan kung bakit siya nasaktan. Hindi ko nasabi sa kanya yung problema ko sa pera dahil sobrang nahihiya na ako. He has done a lot for me. Pakiramdam ko, wala akong karapatang humingi pa. Hindi ko inaasahan na makakakilala ako ng taong tulad ni Joe Mark. Sobrang generous, ma-effort, at higit sa lahat, totoo magmahal. Hindi ko inakala na may darating na ganun sa buhay ko. Yung hindi lang salita ang binibigay, kundi oras, effort, at buong puso. At lalong hindi ko inaasahan na sa isitan rekto ko pa siya makikilala. Sa lugar na para sa iba ay madilim. Sa lugar na puno ng sikreto at kababuyan. Doon ko pa pala makikita yung taong magbibigay liwanag sa buhay ko. Anong silbi ko na boyfriend mo? Kung hindi kita matutulungan, pinagamit mo sa iba yung sarili mo para lang sa pera. Nandidiri ako sa'yo. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Sabi niya. Lumapit ako para yakapin siya pero tinulak niya ako. Napatingin lang ako sa kanya. Umiiyak siya. At doon ko mas lalong na-realize ang ginawa ko. Nasaktan ko siya ng sobra. I'm so sorry. Hindi ko naman talaga gusto yung ginawa ko. Ayoko. Ayokong ibenta yung sarili ko. Ginawa ko lang yon dahil sa pera. Dahil kailangan ko. Kailangan ng pamilya ko. Alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? Nahihiya na ako magsabi sa'yo. Nahihiya na akong lumapit. Kasi pakiramdam ko, palagi mo na lang akong sinasalo. Ayaw ko nang maging pabigat sa'yo. Sabi ko. Napaupo na lang ako sa sahig sa sobrang iyak ko at pagkadismaya ako sa sarili ko. Sana nagsabi ka pa rin sa akin, alam mo naman na tutulungan kita. Lahat kaya kong gawin para sa'yo. Kasi mahal kita. Never kang naging pabigat sa akin. Sabi niya, habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Mas lalo akong nasaktan at nagilty sa ginawa ko kasi hindi siya galit. Nasasaktan siya. At ako yung dahilan. Hindi ko na siya kayang titigan. Bawat salita niya, parang paulit-ulit na pinapaalala sa akin kung gaano ko siya sinaktan. Kung gaano ako nagkulang. Kung gaano ako nagkamali. Dahan-dahan akong tumayo mula sa sahig. Lumapit ulit ako sa kanya. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko, kaya yakap na lang ang kaya kong gawin. Pero paglapit ko, tinulak niya ulit ako. Parang nanlambot yung tuhod ko. At bago pa ako makasagot, lumabas na siya ng kwarto. Gusto ko siyang sundan. Gusto ko siyang habulin. Pero hindi ako gumalaw. Nakatayo lang ako doon. Nakatingin sa pintong kakasara lang. Kasi sa totoo lang, ano pa bang sasabihin ko? Ano pa bang maidadagdag ko na hindi pa niya narinig? Alam ko, kahit habulin ko siya ngayon, hindi mawawala yung sakit. Hindi mabubura yung ginawa ko. Pinili kong hindi siya sundan.
at hayaan siyang umalis. Sobrang nasasaktan ako. Sobrang disappointed ako sa sarili ko. Sinaktan ko yung taong wala namang ginawa, kundi mahalin ako. Ibinigay niya lahat. Inintindi niya ako. Inalagaan niya ako. Pero ako yung sumira. Ngayon, nandidiri na siya sa akin. At hindi ko siya masisisi dahil sa lahat ng nalaman niya. Kung hindi ko lang kailangan ng pera, hindi ko gagawin ito. Hindi ko pipiliin magbenta ng sarili para sa pera. Ang dami kong pasan. Yung papa ko, pinatalo yung pera sa sugal, pera na dapat pang tubos ng bukid namin sa probinsya. Yung kapatid ko, akala ko nag-aaral, pero nagbubulakbol lang at nakabuntis pa. Nasayang lang lahat ng pera na bigay ko sa kanya. Yung mama ko, lulong sa alak, at nabalitaan ko na gumagamit pa daw ng pinagbabawal na gamot. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Yung dalawa kong batang kapatid na babae. Pinakuha ko na sa mga tita ko. Mas mabuti na doon sila. Mas safe. Nagpapadala na lang ako ng pera sa kanila. Gusto ko sana silang kunin, pero hindi pa pwede. Hindi ko nga maalagaan yung sarili ko eh. Tapos kukunin ko sila dito? Saka may mga pangarap pa sila. Ayoko silang hilahin pababa sa gulo ng buhay namin. Kahit yung dalawang babae ko na lang na kapatid ang magkaroon ng magandang buhay. Lubog sa utang ang pamilya ko. At ako yung nagbabayad ng lahat. Ako yung sumasalo. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. May mga sandali na naiisip ko, paano kung mawala na lang ako? Para matapos na lahat. Para wala na akong kailangang dalhin. Pero sa totoo lang, may dahilan kung bakit hindi ko ginawa at kung bakit lumalaban pa rin ako. Lumalaban ako dahil kay Joe Mark. Siya yung naging pahinga ko. Siya yung naging tahimik na lugar ko sa magulong mundo ko. Pero ngayon, nasaktan ko siya dahil sa ginawa ko. At yun yung pinakamasakit. Hindi yung problema ko. Hindi yung hirap. Kundi yung katotohanang ako mismo ang sumira sa nag-iisang taong nagbibigay sa akin ng lakas. Magkaiba kami ng buhay ni Joe Mark. Noong nanligaw siya sa akin, natakot ako. Hindi dahil ayaw ko sa kanya, kundi dahil pakiramdam ko, hindi ako bagay sa kanya. Galing siya sa maayos na pamilya. Komportable ang buhay niya. At ako, punong-puno ng problema. Pakiramdam ko, hindi ko siya ka-level. Na baka hindi ko siya mapantayan. Pero habang mas nakikilala ko siya, mas lalo ko siyang nagustuhan. Mas lalo ko siyang minahal. Kasi kahit galing siya sa mayaman na pamilya, napakasimple niya. Madali siyang patawanin. Mababaw lang yung kaligayahan niya. Walang arte. Walang yabang. Hanggang sa dumating yung araw na sinagot ko siya. At yun na yata, yung pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Alam niya yung hirap ko. Hindi ko man sinasabi lahat. Nararamdaman niya. At tinutulungan niya ako sa paraan na kaya niya. Hindi niya ako pinabayaan. Siya yung pahinga ko. Sa gitna ng magulo kong mundo, siya yung tahimik. Siya yung lugar na pwede kong takbuhan kapag pagod na ako. Sa kanya ako naglalabas ng sama ng loob. Sa kanya ako humihinga. Pero may mga bagay akong piniling itago. Hindi dahil gusto kong magsinungaling, kundi dahil ayokong madamay pa siya. Ayokong dumagdag sa bigat na dala niya. Ayokong maging pabigat. Akala ko, ginagawa ko yung tama. Akala ko pinoprotektahan ko siya. Pero mali pala ako. Kasi sa pagtatago ko, doon ko siya mas nasaktan. Doon ko sinira yung tiwala niya. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana naging totoo na lang ako. Kahit mahirap. Kahit nakakahiya na. Ngayon, nandidiri na siya sa akin. At wala na siya sa tabi ko. At ang pinakamasakit, hindi ko alam kung mapapatawad pa ba niya ako. Hindi ko alam kung babalik pa siya sa akin. O kung hanggang dito na lang kami. 1 linggo na ang lumipas. Simula nung malaman ni Joe Mark ang lahat, 1 linggo na rin siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Walang chat, walang tawag, walang kahit anong senyales na okay pa kami. Ilang beses ko siyang pinuntahan sa kondo niya. Pero hanggang lobby lang ako. Nakatayo, nakaupo, naghihintay. Umaasa na makikita ko siya. Hindi ako makaakyat sa unit niya.
Kailangan ng keycard para sa elevator. At kahit makisabay ako sa iba, hindi rin ako makakapunta sa unit niya. Hanggang kung anong floor lang ang access ng card ng bawat tenant or unit owner. Kung anong floor ka, doon lang ang access mo ng keycard. Nasa 29th floor ang unit ni Joe Mark. Kaya ang nagagawa ko lang, maghintay, tumingin sa elevator. Baka bumaba siya. Baka makita niya ako. Baka kausapin niya ako. Pero wala. Hindi rin ako pwedeng maghintay ng matagal. May trabaho ako. May mga responsibilidad. May mga utang na kailangang bayaran. Hindi pwedeng tumigil ang mundo ko kahit sobrang nasasaktan na ako. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman yung pagkawala niya. Yung katahimikan. Miss na miss ko na siya. Miss ko na yung boses niya. Miss ko na yung tawa niya. Miss ko na yung bembangan namin. Miss ko yung pagiging pahinga niya sa akin. Miss ko yung ducks niyang alaga sa loob ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung saan magsisimula ulit. Para na akong mababaliw. Araw-araw, umaasa ako na magme-message siya. Natatawag siya. Nababalik siya. Pero wala. Nag-deactivate siya ng social media. Hindi ko siya makontak sa number niya. Parang bigla na lang siyang nawala. Na parang hindi siya naging parte ng buhay ko. At yun yung pinakamasakit. Yung hindi ko man lang alam kung saan ko siya hahanapin. Kung okay ba siya. Kung naiisip niya pa ba ako. Gusto ko siyang hanapin. Gusto ko siyang kausapin. Gusto ko ipaliwanag ulit lahat. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Sobrang lungkot ko ngayon. Hindi ko na kinakaya yung nararamdaman ko. Halo-halo na lahat. Pagod, takot, guilt, galit sa sarili. Parang kahit anong oras, babagsak na ako. Ang dami kong iniisip. Yung responsibilidad ko sa pamilya. Yung mga utang na kailangan kong bayaran. Yung mga kapatid kong umaasa sa akin. Tapos nandito pa yung disappointment ko sa sarili ko. Pakiramdam ko ang laki kong pagkukulang. Na kahit anong gawin ko, hindi pa rin sapat. At higit sa lahat, yung guilt, yung sakit. Dahil nasaktan ko yung nag-iisang taong wala namang ginawa kundi mahalin ako. Siya na nga yung naging pahinga ko. Siya pa yung sinira ko. Siya lang yung meron ako. Totoo yung nararamdaman ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya ng sobra. Pauwi na sana ako sa apartment ko. Pero bigla akong niyaya ng mga ka-office mate ko. Uy, inom tayo. May celebration. Sabi ni Ella, kasama ko sa trabaho. May na-close kasi na deal yung department namin. Malaki. Pinakamalaking client namin. Kaya may bonus kami. Ayaw ko sana sumama. Wala akong gana. Wala akong energy makisama. Pero napaisip ako. Siguro, kailangan ko rin ng pahinga. Kahit sandali lang. Kahit panandalian lang mawala sa isip ko lahat. Saka Sabado naman bukas at day off ko kaya okay lang din. Sama ka na. Wala naman tayo gagastusin. Libre na lahat. Sagot daw lahat ni Sir Tom. Sabi naman ni Justine, kasama ko din sa work. Sige, sasama ako. Sagot ko. Pumunta kami sa isang sikat at medyo mamahaling bar sa BGC. Pagdating namin sa bar, maingay. Puno ng tao. Buhay na buhay yung paligid. Sa design pa lang ng lugar at mga tao sa loob, parang ang klase na. Nagpwesto kami sa second floor. Medyo overlooking. Kita namin mula sa taas yung live band. Yung ilaw, yung galaw ng mga tao, yung ingay ng tugtugan. Sa baba, puno ang dance floor. May sumasayaw, may nagkakatuwaan, may nagiinuman. Parang lahat masaya. At sa taas, nakaupo lang ako, tahimik. May hawak na baso. Pinagmamasdan ko lang sila. Yung saya nila. Yung gaan ng pakiramdam nila. Ang sasaya nilang lahat. Parang ang gaan ng buhay nila. Parang walang iniisip. Napatingin ako sa paligid ko. Tinitignan ko yung mga taong nagsasayawan sa dance floor. Yung mga nag-iinuman at nagtatawanan. Ang carefree nilang lahat. Parang wala silang mga problema. At napaisip ako, parang hindi ko naranasan yung ganito. Simula 18 years old ako, nagtatrabaho na ako. Walang pahinga, walang oras para mag-enjoy. Kailangan kumayod.
kailangan tumulong. Hindi ako nakakapunta sa mga ganitong klaseng lugar. Hindi ako yung tipong lalabas para magsaya. Kasi para sa akin dati, hindi yun priority. Nung nagka-work ako ng maayos at medyo malaki ang sahod. Doon ko lang unti-unting naranasan na mag-enjoy kahit papaano. Yung may konting space para sa sarili ko. Pero nung dumating si Jomark sa buhay ko, doon ko talaga naramdaman na buhay ako. Dinadala niya ako sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Nagta-travel kami. Nagro-road trip. Kumakain kung saan-saan. Mga simpleng bagay. Pero para sa akin, ang laki na nun. Kasi sa bawat moment na kasama ko siya, pakiramdam ko, may mundo na hindi puro problema. At ngayon, habang pinapanood ko yung mga taong masaya sa paligid ko, hindi ko maiwasang isipin na minsan naranasan ko rin yung ganong saya. Kasama siya. Cheers! Sigaw ng manager ko. Sabay-sabay kaming nagtaas ng baso. Grabe, hindi ko pa rin ma-process na nakuha natin ang client na yon. Sabi ng isa kong kateam na si Justin. Same. Ang laki nun. Game changer ito para sa company. Sagot naman ni Ben. Guys, kung ganito na kalaki yung client natin ngayon, imagine ninyo kung nasaan na tayo next quarter. Sabi ng manager namin. Baka mag-expand na tayo, sabi ni Ella. Actually, may plano na tayo for the next phase. Mas aggressive na marketing, mas malaking targets. And of course, mas malaking bonus. Sabi ng manager namin. Uy, gusto ko yan, sabi ni Sam. Habang sila, masayang nag-uusap tungkol sa future. Ako? Tahimik lang. Nakikinig. Dapat masaya rin ako. Parte ako nito. Kasama ako sa tagumpay. Pero habang sila nagpaplano ng susunod na hakbang, ako, hindi ko alam kung saan ako papunta. Hindi ko alam kung makikita ko pa yung taong mahal ko. Habang patuloy lang kami sa inuman, bigla akong napatingin sa kabilang side ng bar. Sa una, akala ko namamalikmata lang ako. Baka epekto lang ng alak, baka guni-guni ko lang. Pero hindi. Nanlamig yung buong katawan ko. Parang tumigil yung paligid. Nakita ko si Jomark sa kabilang table. May kasama siyang isang lalaki. Magkatabi sila. Nag-iinuman. At mukhang masaya. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi ako makahinga. He looks so okay and happy. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung makita siyang okay o yung makita siyang masaya na wala ako at may kasamang iba. Hindi ko maiwasang tumitig. Hindi ko maialis yung mata ko sa kanya. Parang kahit masakit, pinipilit ko pa ring tingnan. Hanggang sa biglang umakbay sa kanya yung lalaking kasama niya. At sa isang iglap, lumapit yung mukha nila sa isa't isa at naghalikan silang dalawa. Parang may sumabog sa loob ko. Nanlambot yung katawan ko. Parang nawalan ako ng lakas. Napaatras ako ng bahagya sa upuan ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit? Selos? Sakit? Hindi ko na marinig yung ingay ng paligid. Hindi ko na maramdaman yung hawak kong baso. Kasi sa harap ko mismo, nangyayari yung bagay na kinatatakutan ko. Na baka kaya na niyang maging masaya. Nang wala ako. Okay ka lang, Kai? Tanong ni Justine. Napakurap ako. Parang bigla akong bumalik sa realidad. Oo, okay lang. Parang tinatamaan na ako ng alak. Sagot ko agad. Napahigpit yung hawak ko sa baso. Iniwas ko yung tingin ko sa kabilang table. Pero kahit hindi ko siya tignan, alam kong nandoon siya. At bawat segundo na lumilipas, parang mas lalo akong nadudurog. Gusto kong lapitan si Jomark at itulak yung lalaki na kasama niya. Pero hindi ko ginawa. May mga kasama ako. At ayoko gumawa ng eksena. Ayoko ipakita sa ibang tao kung gaano ako nadudurog. Kaya nanatili lang ako sa kinauupuan ko. Paminsan-minsan, hindi ko maiwasang mapalingon sa kabilang table. Kung nasaan siya. Nandoon pa rin sila. Nagiinuman. Nagkakatawanan. Parang walang nangyari. May divider sa gilid namin. Sapat para matakpan ako. Sapat para hindi niya ako makita kahit lumingon siya. Uminom ako ulit.
Gusto ko malunod ng alak. Kasi sa bawat sulyap ko sa kanya, mas lalo lang akong nasasaktan. Hanggang sa isa-isa nang umuwi yung mga kasama ko. Naiwan na lang kami ni Justin. Medyo may tama na rin ako ng alak. Ramdam ko na yung init sa katawan ko. Tahimik lang ako, nakatitig sa baso. Paminsan-minsan, napapalingon pa rin sa kabilang table. Nandoon pa rin siya. Kasama pa rin yung lalaki. Masaya pa rin. Bro, okay ka lang ba talaga? Tanong ni Justin. Napatingin ako sa kanya pero hindi ko siya pinansin. Hindi ko na kaya yung nakikita ko kaya lumapit na ako kung nasaan si Joe Mark. Tumayo ako. Medyo nahihilo na ako. Habang papalapit ako, mas lalong lumalakas yung tibok ng puso ko. Hanggang sa makarating ako sa harap nila. So, kaya pala, hindi ka na nagparamdam sa akin dahil may bago ka na agad, sabi ko. Napatingin si Joe Mark sa akin. Halatang nagulat. Parang hindi niya inaasahan na makikita niya ako doon. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin. Napatingin din yung lalaking kasama niya. Ganun lang. Yan lang ang sasabihin mo. Isang linggo lang, tapos may kapalit na agad ako, sabi ko. Tahimik si Joe Mark. Nakatitig lang sa akin. Parang may gustong sabihin, pero hindi niya mailabas. Sumagot ka naman. Magsalita ka, sabi ko. Tapos hinawakan ko yung kwelyo ng damit niya. Anong gusto mong sabihin ko? Ano bang gusto mong marinig? Sabi niya. Halatang galit pa rin siya. I know nasaktan kita. Alam ko kasalanan ko lahat. Pero grabe naman, Joe Mark. Isang linggo lang? May iba ka na agad? Akala mo hindi kita nakita. Kanina pa ako nandito. Tinitignan ko lang kayo. At mukhang masaya ka naman. Sabi ko. Tumulo na yung luha sa mga mata ko. Pre, wag kang manggulo dito. Please. Sabi ng kasama na lalaki ni Joe Mark tapos tinulak niya ako. Napaatras ako at natumba dahil na rin sa kalasingan ko. Napaupo ako sa malamig na semento. Nakatingin lang sa akin si Joe Mark kasi kahit natumba ako sa harap niya, hindi niya ako tinulungan na tumayo. Mabilis akong tumayo. Hindi ko na kinontrol ang sarili ko. Sa sobrang galit, sinuntok ko yung lalaking kasama niya. Inawat kami ni Joe Mark, tapos tinulak niya ako. Muntik na naman ako matumba. Tama na! Umalis ka na dito! Sigaw ni Joe Mark. Napatingin ako sa kanya. Umaasang kahit konti, may makikita akong pag-aalala, kahit konting lambot. Pero wala. Nakatingin na sa amin yung mga tao. May mga nagbubulungan. Parang lahat napunta sa amin yung atensyon. Biglang lumapit si Justine. Hinawakan niya yung braso ko. Bro, tama na. Tama na, sabi niya. Pinipilit niya akong hilahin palayo. Pero parang ayaw pa ng katawan ko gumalaw. Halika na, Kai. Umalis na tayo. Sabi niya ulit, pero ayaw kong gumalaw. Napatingin ako kay Joe Mark. Sa huling beses, tapos nagsalita ako. Yung nagawa ko, hindi ko yung ginawa dahil gusto ko lang. Hindi dahil trip ko. Hindi dahil naghahanap ako ng iba. Ginawa ko yun dahil kailangan ko ng pera. Para sa pamilya ko. Para may maibigay ako. Dahil sa mga responsibilidad na ako lang ang may hawak. Ginawa ko yun kahit labag sa loob ko. Araw-araw akong kinakain ng guilt. Araw-araw kong nagsisisi at nasasaktan. Diring-diri na ako sa sarili ko. Alam ko, nasaktan kita. At hindi kita masisisi kung galit ka sa akin, kung ayaw mo na. Kung hindi mo na ako kayang tanggapin. Sabi ko tapos humagulgol na ako sa iyak. Pilit pa rin akong hinahatak ni Justine palayo, pero ayaw ko talaga gumalaw. Nagsalita ulit ako. Alam ko nasaktan kita. At hindi kita masisisi kung galit ka sa akin. Kung ayaw mo na. Kung hindi mo na ako kayang tanggapin. Pero sana maintindihan mo rin. Hindi ko ginawa yon para ipagpalit ka. Hindi ko ginawa yon para saktan ka. Mali ako. Alam ko. At inaamin ko. Pero yung nakikita ko ngayon, masakit din sa akin. Hindi dahil wala kang karapatan sumaya, kundi dahil parang ang bilis mo akong binitawan. Parang ang dali kong palitan. Hindi ko hinihingi na tanggapin mo agad ako.
Hindi ko hinihingi na kalimutan mo lahat. Ang hinihingi ko lang, kahit konting pag-intindi. Kahit konting respeto sa kung ano yung meron tayo. Kasi kahit nagkamali ako, hindi naging biro ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw lang yung unang lalaki na minahal ko, sabi ko. Tapos tuluyan na akong umalis at sumama kay Justine. Dinala ako ni Justine sa isang open space na park. Medyo tahimik, malayo sa ingay ng bar. Pagkarating namin, hindi ko na napigilan. Napahagulgol ako ng iyak. Yung tipong, wala ka nang pakialam kung sino ang nakakakita, kung sino ang nakakarinig, kung anong iisipin nila. Ang alam ko lang, nasasaktan ako ngayon. Wala na akong pakialam kung ano ang tingin ni Justin sa akin. Kung malaman man niya ang lahat. Kung sino talaga ako. Na may boyfriend ako. Na ganito yung buhay ko, na bakla ako. Sa moment na yon, wala nang natira sa akin. Lahat lumabas. Yung sakit, yung galit, yung guilt, yung pagod. Parang matagal ko na itong kinikimkim. At ngayon, hindi ko na kaya. Napaupo ako sa lupa, yumuko, tinakpan ko yung mukha ko, at umiyak lang ako. Habang umiiyak ako, hindi ko na namalayan kung gaano katagal. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may yumakap sa akin. Mahigpit. Iyak mo lang yan. Nandito ako kung kailangan mo ng sandalan, sabi ni Justine habang nakayakap siya sa akin. At sa simpleng salita na yon, parang mas lalo akong napaiyak. Kasi sa unang pagkakataon, may taong hindi ako hinusgahan. Hindi ako tinanong kung bakit. Hindi ako pinagsabihan. Kundi hinayaan lang akong maramdaman lahat. Nabitin ba kayo sa kwento ni Kai at Jomark? Ngayon na narinig ninyo ang side ni Kai, naintindihan ninyo na ba kung bakit niya nagawa yon? Kung bakit niya piniling ibenta ang sarili niya? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, walang ibang paraan para kumita ng pera. Gagawin niyo rin ba ang ginawa niya? At kung kayo si Jomark, mapapatawad ninyo ba si Kai? Bibigyan niyo ba siya ng isa pang chance? O pipiliin ninyo ng tuluyan na lang umalis? Sa susunod na bahagi ng kwento, ano ang mangyayari kay Kai matapos ang gabing yon? May babalikan pa ba siya? O tuluyan na siyang mawawala sa buhay ni Jomark? Kung gusto niyo ng part 3, comment lang kayo ng part 3. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.